Good morning guys! Ngayong araw po nagluto ako ng nilagang saging. Ito, kabibili ko lang nito kahapon. Ini-steam ko lang siya. Lagay lang natin dito sa ating container. And then mamaya naman magbe-bake ako ng sweet potato. Yung nabili ko pa sa Walmart, hindi ko pa siya naluluto. Transfer lang natin lahat dito. And then, magluluto rin tayo ng lugaw. Pero yung lugaw natin, simple lang. Nilagyan ko lang ng, siguro Nor cube lang nalagay ko kasi meron kami nabing lechon last time. Ang dami pang natira. So, yun lang yung gagawin namin pang side dish niya. And then, maglagay lang ako ng tofu. And then, Nor cubes lang. Yun lang. Para simple lang yung ating lugaw. Hindi siguro maglaga ako ng itlog. Alam ko may natira pang itlog dito eh. And then, ito lang yung gagamitin ko sa pagluto ng lugaw. Tapos, meron din ako dito niluto na brown rice. Pero yung brown rice, sa ibang araw naman yan kakainin. Niluto ko lang na mas maaga kasi pwede naman yung ilagay sa freezer. Pagkatapos ng naluto, i-wrap mo lang siya. Or ilalagay mo sa ziplock and then, or sa container. And then, lagay mo na sa freezer. Kahit mainit pa siya, pwede mo lang ilagay sa freezer. So, yeah. Nag-ready lang ako ng ating gagamitin sa paggawan o pag-bake ng kamote. Meron din tayo nabili sa H-Mart na sweet potato, pero hindi na natin lulutuin yon kasi meron pa tayo dito. And then, meron pa tayong banana. Baka sobra-sobra na matitira lang, sayang. Hugasan lang natin mabuti kasi kung sino-sino humahawak nito sa store. Just make sure lang na malinis siya. And then baka ikat ko na lang to sa gitna kasi masyadong medyo malaki eh. Yung nabili namin kahapon, medyo malaki din siya. Ito oh. So, ito siya. Mapayat naman siya, pero mahaba siya. Tapos, ang pangalan, ang tawag sa kanya, durian sweet potato. Siguro, lasang durian siguro to. Hindi ko alam bakit siya tinawag na durian. So, nahugasan na natin, napunasan na rin natin siya. Ngayon, cut na natin yung dulo. Ito. Cut lang natin sa middle. Ay, init ko muna pala yung ating preheat ko lang yung ating may oven. Ginawa ko lang 380. Konti lang naman itong lulutuin natin. So, ito na yung nakat nating sweet potato. So, ganyan na siya. Pwede din siya i-bake ng ganito na, pero sa akin gusto ko i-wrap ko para hindi siya yung parang saging-sagi yung itsura niya. Siguro kalahati lang. And then, i-wrap natin ng foil. So, parang ganito lang siya. So, ganyan lang siya. Tapos,
Ilalagay lang natin dito sa ating tray. Sunod-sunod na siya. So, ito na yung ating mga ibibake na sweet potato. And then, maghiwa naman tayo ng ating lulutuin sa ating lugaw. Kulang tayo ng garlic. And then, ginger. So, sa fridge ko. Magulo siya. So, meron tayo dito ang ginger. Ayan. Meron pa akong frozen na garlic pero nasa ilalim kasi ng freezer. Hindi ko makuha-kuha. Natabunan na. Ito na lang gamitin natin. Ito lang naman kailangan sa lugaw, diba? And then, hanap tayo. Kung meron pa tayong, hanap tayo ng ating, ano ba tawag dun? Yung dahon ng sibuyas. So, meron pa tayong tofu dito. Ano to? Wala na yata tayong dahon ng sibuyas. Bell pepper, bell pepper. So, wala na tayong dahon ng sibuyas. Masarap sana yun, ano? So, meron tayong maliit na onions dito. Konti lang naman yung lulugawin natin, kaya hindi natin kailangan ng maraming onions. Okay. I think ready na yung ating oven. Lagyan na natin yung ating sweet potato. Siguro mga 30 minutes natin i-timer. So, ayan. Pag hindi pa siya okay, mag-add na lang tayo ulit. So, i-continue natin yung paghihiwa ng ating onions. Onion. Siguro hatiin na natin sa gitna to kasi maliit lang naman. Para hindi na tayo mag-airhead. Tanggalin nyo lang yung dulo kasi matigas yung baka makain. O madudurog din naman siguro yan. So tanggalin nyo lang yung dulo-dulo. Kasi tsaka maitim na siya, oh. So, kailangan tanggalin na. So, nahiwa na natin yung ating garlic dito. Nasunod natin yung ating luya. Magpoto lang tayo. Siguro kasya na itong ganitong kalipit. And then, cut nyo lang yung dulo. Yung mga dry, tanggalin nyo lang. So, luto na guys yung ating brown rice. Transfer na natin siya sa Ziploc. Dito lang sa maliit na ganito. Sa maliit lang natin ilagay. 1 cup per bag. So, kakatanggal ko lang sa rice cooker nito, kaya sobrang init pa nito.
Parang madami yung 1 cup. Ano. But anyway, hahatiin naman namin to. Tapos, ganyan nyo lang. And then, transfer nyo lang dito sa Ziploc. Tapos pag in-store mo siya, ganyan lang siya, pahaba. Tapos pwede nyo siyang ilagay sa freezer. So anytime na gusto nyo kumain ng brown rice, kukuha na lang kayo sa freezer. So nabalot din natin lahat ng rice. So makakuha tayo ng 5 cups dito. Etong last, medyo konting madami kasi sinimot ko yung natira eh. So yeah, after nyan, pwede natin siyang ilagay sa freezer. Then nilagay ko lang siya dito sa Ziploc na malaki para sama-sama siya. And then, nilagyan ko rin ng date kung kailan natin ginawa. So, ayusin nyo lang yung paglalagay sa freezer kasi minsan natataman or nabubutas siya, diba? Kaya, dinouble ko yung ating pagbabalot. Parang suman. So, yan. Nakuha na natin lahat. So, meron tayong pang merienda. Yung isa, yun. Ready na siya, yun. Umuusok pa. Siyempre, bagong labas. So, palamigin lang natin to, tapos transfer na natin sa isang lalagyan na maayos. Or kahit sa Ziploc lang, tapos ilalagay ko ulit sa freezer. Or sa, kahit yan lang sa i-chill lang na lang siguro natin. Kasi baka maubos din naman to agad. Lagay lang natin dito sa gilid. Magigisa naman tayo ng onions, garlic, and luya para sa lugaw natin. Ayan siya. Oopsie! Unahin na natin yung garlic. Medyo i-toast lang natin ito ng kaunti. So, yan. Medyo brown na yung ating garlic. Sama na natin yung ating onions and luya. And then, buhos na natin yung ating rice. Ay, tumatalsik. Siguro kalahati lang, o lahat din po na siguro. Siguro kalahati lang neto. Ang ganyan. Konti pa siguro. Parang konti, buhos na kaya natin lahat. Buhosan natin lahat. Parang kaunti eh. Tapos, lagyan natin ng tubig.
Then, nakasan natin ulit yung apoy para kumulo na siya. Parang medyo na brown yung ating garlic, ano. Parang nasobrahan sa pagkakaluto. Pero hindi naman siguro ito papait kasi ano naman siya. Maraming water naman tayong ilalagay. Okay, hintayin na natin siyang kumulo and then balikan natin mamaya. So, medyo malambot na yung kanin natin o yung sticky rice na nilagay natin. Kaya lagyan na natin ngayon ng Knorr cube. Chicken flavor na itong gagamitin ko. Siguro mga 2 lang. Pero pag matabang, mag-add na lang tayo ng isa pa. And then lagyan din ng black pepper. Maglagay na rin tayo ng salt. So, wala to kahit anong meat akong nilagay dito, kundi yung Knorr cube lang natin. Kasi, ang gagamitin ko lang naman na meat is yung natira nating lechon na baboy. So, medyo madabang pa guys. Naglagay pa ako ng patis and then nag-add ulit ako ng 2 Knorr cubes. So, parang lasa niya lasang Lucky Me noodles na chicken. So, palagi namin ko beef, ano. O kaya pork. Kasi wala akong pork dito. Meron ako beef and chicken na Knorr cube. So, okay lang siguro yung lasa niya. Hindi na siguro nila mapapansin yung lasa ng parang Lucky Me chicken. So, guys, luto na yung ating lugaw. Meron tayong simpleng lugaw for dinner. And then, marami na rin tayo naluto kanina, diba? Meron tayo dito na baked potato or baked sweet potato. And then, yung kaninang in-steam lang natin na banana or saba. And then, yung nilagay nating itlog. So, yeah. Ang bilis nating nakaluto ngayon, ah. Okay na rin to. So, pakita ko sa inyo guys yung labas, kung ano na itsura ng, ng backyard natin. Napuno na siya ng snow. Dahil nung nakaraan, diba, or yung kahapon, nagkaroon tayo ng matinding snow dito sa Calgary. Tingnan nyo guys. Ayan na ang ating backyard. Puno na ng snow. Lamig. Hindi yung hot tub, konting-konti na lang yung water niya. Tinanggalan ni Paul nakaraan kasi nga mag-snow. Kasi kapag hindi tinanggal, mag-yellow ulit siya. Itong kapal ng snow sa taas. Oh. So, ayan ang snow natin ngayong araw. Ang ganda niyan. So, ayan guys, magliligpit muna tayo ng ating pinaglutuan. Medyo makalat din sa ating kitchen. And then, balikan ko na lang kayo mamaya kapag kakain na tayo ng dinner. So guys, tapos nating maligo, yung lugaw natin nang wala ng tubig. So kailangan lagyan ng water para magmukhang lugaw ulit siya kasi nagmukha na siya sinaing. So mag-add lang ako ng tubig. Tofu. So, iniinit natin yung ating tofu. So, nilagay ko na sa air fryer yung tofu natin habang hinihintay natin kumulo yung ating lugaw. And then, pagkatapos ng tofu, init na natin itong ating pork na to. Yung natirang pork. Parang ang dugo pa to. So,
habang hinihintay natin kumulo yung lugaw, gawa muna tayo ng sawakan natin. Gusto ko lemon lang, tsaka patis. Para simple lang yung ating sawakan. Si Paul, alam ko suka yung gusto niya pero siya na lang gumawa ng sawakan niya. Kasi siya yung magaling gumawa ng mga suka na may paminta. So, nakagawa na tayo ng sawakan natin. Yung simpleng sawakan lang natin na lemon and patis. And then, magbalik na lang tayo ng itlog habang hinihintay natin si Paul. Parating na yun eh. Parang nag-i-snow ulit. Pagbalat na rin natin si Paul ng itlog niya para hindi na siya mahirapan mamaya. So, ito na yung simpleng lugaw natin. Meron tayong itlog, tofu, and then itong baboy na nasira nung huling bili namin nung Monday. So, nainit ko na lahat yan sa ating air fryer. So, nihintay na lang natin si Paul and then kakain na tayo ng dinner. So, nandito na si Paul. May kasabay tayong kumain. And kumukuha siya ng lugaw niya. Black pepper pa lang.